Magandang hapon po. 1:12 po ang oras ngayon ng August 2, 2025. Magandang hapon sa lahat at magandang umaga sa ibang parte ng mundo sa mga Pilipino dyan. Kung saan man kayo, magandang gabi sa ibang parte ng mundo kung saan ay gabi ngayon. O mas maganda pa, buenos dias, intiro amigos, amigas. Okay, ang ating pag-usapan ngayon, nakatutok tayo ngayon sa yung kasong sinampa ng mga kaanak ng mga nawalang sabungero. Pero bago pong lahat yan, nais ko sanang ipaparinig sa inyo ang tinatawag na channel ID ko. Yung channel ID ko po, kung ano ba talaga ako, ano ba talagang istasyon ito, ito po ang aking channel ID. Pakinggan niyo po. Ako po ay patungkol sa pagpaliwanag ng batas na may kinalaman sa mga mainit na isyu sa kasalukuyan. Ito po. Nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Okay, dito na tayo. Ako po si Dr. Toto Tirador. Graduate ng lungsod na Maynila College of Law na kung saan ako ginawaran ng titulo na Doctor of Jurisprudence. Ako po ay civil engineer, license number 667232. Sa panahon ng early 90s. At ako'y gumraduate sa Mindanao State University, Marawi City bilang isang consistent full scholar. At ako ay veterano na newsman at naging editor po sa People's Tonight noong mga 15 years na po bago ako naging abogado. Okay, so ganun pag-usapan natin ngayon. Magandang hapon, Mr. Edgar Nacion. At ang ating pag-usapan sa ngayon, bakit naman may kasama bang senador sa kinasuhan sa Alpha Group ni Atong Ang na kinasuhan ng mga kaanak? Palagay ko meron, hindi lang binanggit. At ang aking ebidensya ay sino ba siya? Siya po si Erwin Tulfo. Kasama ba si Erwin Tulfo? Aba, ito ang nilabas ng mga detalye. Wala tayong magagawa kung kasama siya. Pero may mga ebidensya ako na talagang magpapakita. Although hindi ko pa naman masasabi na iyon po ay isang ebidensya na maaaring magtukoy na siya ay may kakutsabahan o conspiracy kay Atong Ang. Pero sapat na para sabihin ang mga ebidensyang ito presenta ko na para sabihin na dapat magpaliwanag si Erwin Tulfo dito. Kaya, peking senador. Ang tawag ko sa kanya, peking senador. Kasi kinakapitalize niya ang kanyang popularidad sa mga botante. Mabuti na lang bumagsak siya sa number 4. Number 4 ba siya? Number 5. O, number 5. Number 1 si Bongo. Number 2 si Bam Aquino. Number 3 si Bato o number 4 siya. Ang layo ng distansya niya kay Bato. Naluko niya pa rin ang tao. Maganda namang itong resulta nito kasi dati number 1 siya eh. Sa aking mga expose, isa ako sa nag-expose labang kay Erwin Tulfo, ay bumagsak siya sa number 4. Okay. Ito ngayon ang ebidensya na ipapakita ko sa inyo na magsasabi kasama si Erwin Tulfo ni Atong Ang sa Alpha Group na mga pumapatay ng mga sabungero. Mga tiyuping sabungero daw, kung tawagin nila. So, ito pakinggan natin ang una. Pakinggan muna natin si Mr. Boying Remulla sa kanyang sinabi patungkol sa mga pagsasampa ng mga kaanak ng mga nawalang sabungero. Ito po ang sinabi ni pakita natin. Sinabi ni Boying Remulla. Sir, in interviews po this morning with the families,
ang sinabi po nila, sila po ay nag-file ng reklamo ng multiple murder and serious legal attention of other complaints against the businessman Charlie Apong and other associates. Ano po yung alam niyo? Well, meron namang witness testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So basically, we take it from that. The witness has already given us many or a lot of information about. Maraming silang informasyon. Ito si Erwin Tulfo, by the way, ay kinasuhan ko na po sa Senate Electoral Tribunal ng kasong kuranto para tanggalin siya bilang senador dahil siya po ay American citizen. Nabigyan niya tayo ng informasyon tungkol sa mga pangyayari at kung paano ginagawa ang nangyari at kung sino-sino ang mga may sala sa mga krimen na naganap laban sa bungerong nawawala. At mahalaga dito ay magkaroon to ng paglilitis pagdating ng panahon para naman magkaroon ng katahimikan ng lahat, isipin natin lahat mga Pilipino. Kasi nga, kung hindi natin aalamin, hindi natin gagawin yung dapat gawin dito, ano na lang tayo? Tayo ba'y alipin na lang ng pera? At tayo ba'y, ang buhay ba natin ay nakasalalay lang sa may pera? Kung sino mamimili, kung sino mabubuhay, sino mamamatay? Hindi naman tayo dapat gano'n. Kaya nga, as a responsible society, our legal system will not allow this kind of involvement of people in such a heinous crime. May mga John Doe and Jane Doe, it is for us to fill in the blank spot. Pero pa tayong kailangan i-ascertain among these John Does and Jane Does, yung ibang role nila. Kaya lang it's just right that the Department of Justice probably starts sifting through the statements made by the witnesses and the complainants on kung ano talaga ang dapat mangyari dito. Kaya mahabang proseso to, kailangan talaga matyaga lang tayo dito. Proseso to. So it will take a long time. Hindi to overnight. Minsan na kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed. Highly placed, ano pa tawag dito? Anong terms natin dito? Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. Okay ang ibig sabihin, una-una pasalamat ako, Boying Remulla, sa ginawa ninyo. Salamat para sa mga Pilipino. On behalf of the Filipino people, napapasalamat ako, Boying Remulla, at ikaw ay naging tapat sa isyong ito. Although, naging tapat ka rin sa kaso ng Percy Lapid na noong kami ay naglalaban para kay Percy Lapid. Ang problema na sa ngayon ay nakaatang sa balikat ni Nick Torre. Paano niya arestuhin si Bantag? At saka iba pa natira, si Israel Dimaculangan at saka si Edward Dimaculangan na magkakapatid, at saka pa si alias Orly na yung nagmaniho ng motor na Honda CRV na sinakyan ni Joel Escorial pa nung binaril niya si Percy Lapid. So anyway, ito ay mga basigasig na pagtulong ni Boying Remulla. Pasalamat po ako sa iyo. Sa kaso ng mga sabongero ay isang napakalaking tulong para sa larangan ng katarungan sa Pilipinas. Kasi kung wala siya, aminin ko na walang mangyayari dito. Kahit na sumigaw pa, kahit umiyak pa, kahit bumitin pa ng patiwarek itong si Dundon Patidungan, walang mangyayari dito. Okay, ito ngayon ang mga ebidensya na nagpapakita na kasama talaga si Erwin Tulfo sa grupo ni Atong Ang na Alpha. Ibig sabihin kumikita siya dyan. Pero bago ko ipresenta, nais ko muna batiin ang aking mga audience, Si Humrathia Samad. Kumusta na, sir? Ang kaso ni Erwin na yan. Bakit wala pang balita? Ibabalita ko po pag magpalabas na ng utos ang Senate Electoral Tribunal. Mauricio Asorto, dapat talaga managot kung sino ang mga may kasama ni Atong Ang.
walang libre sa kaso na yan. Okay, si Jupiter Pluto, good afternoon po, Engineer Toto Causi. Ako na, isama na si Erwin Tulfo para magwakas ng kalukuhan nila. Tapos si Rolito, 29 Caberoy, sana nga kasama sa isabog kung hindi naman disqualified. Sana makasuhan naman. Nakatakaso na po ako laban kay Erwin Tulfo sa disqualification. Inaantay ko na lang ang palabas na utos ng Senate Electoral Tribunal. Mary Grace Allen Baredo, maayong hapon sir. Honda Vega, Tuto Kausing, please shout out. Okay. Teacher's Pet TV, shout out kay Herminihildo Triños, ipadala nyo sa ICC. Hindi naman kasi kailangan sa Pilipinas pa lang, hindi na kailangan. May sarili naman tayong kaso na crime against humanity. So Gregorio Babaran, digong admin na kinabang ng husto sa isabog, hindi naman po. Hindi naman po si Digong kasi si Erwin Tulfo nga, secretary ng DSWD na kinabang pang isabong, si Marcos na yun. So kaya huwag kayo ako sa kanya, idigong lang. Don Manalo Pascual, nabanggit ni Kapersin sa programa niya na kasosyo ni Erwin Tulfo si Atong sa isabong, tama po yan. Perne Pinto Sr. sa Kabayan Bunyog, okay. Ferdinand San Juan, magandang tanghali po. Okay. Jeronimo Benson, yan na ang pagkakataon mo kasi lumusot si Erwin kaso ng Comelec, ay di bali, huwag ka mag-alala, hindi naman sa lahat ng pagkataon ay Biyernes. Cycling Priest, ikulong ba si Atong Ang, Gretchen at Erwin pag lumabas? Of course, pag maisampa na yan sa korte, yan pong ekspektasyon natin. Homras Sir Samad, hindi ako naniwala dyan sir, para sa akin, siya ang utok sa lahat ng pagpatay dyan sa bansa natin. Evan Servo, good afternoon Sir Toto, kasuhan na naman sila. Ito po ang unang ebidensya laban kay Erwin Tulfo na siya po ay talagang sa Alpha Group. So tama ang sinasabi. Ang una kung mamaya ipresenta ay yung vlogger ni BBM na si Mima Alicia. At siya ay mayroon ding findings na si Erwin Tulfo ay kasama sa isabog. Okay? O ito po pagbigyan natin ang sinisiwalat na ebidensya na magpapakita na si Erwin Tulfo ay kasama nga. Ayun. So, ito. Ang video na ito ay hango po ito sa video na kung saan ay nagtatanong, kasama ba si Erwin Tulfo ni Atong Ang? So, itong pagpakinggan natin. Ito po, mapakita mo sa video na ito na nagbigay ng ambulansya at maraming wheelchair si Atong Ang sa DSWD nung sekretaryo pa ng DSWD si Erwin Tulfo. Tara, pakinggan natin. Ngayong araw din ho, uumpisahan ho natin ang paggamit ng bagong form para po doon sa AIX, para po doon sa Crisis Intervention Unit. Napakahaba po kasi. Napansin po ng Pangulo nung kami ay nasa Abra na ang haba-haba at nakita niya yung tao, yung tatay, ang haba, natatagalan sa pag-fill up ng form dahil napakarami. Isa doon, medyo hindi niya naintindihan. Sabi niya, bakit napakadaming mga anak o asawa, pangalan ng asawa, anak, anong birthday? Sabi ko, sir, inaayos na ho natin yan. And today, I was informed by Yusik Sulit na standard na po yung form natin. Bali, ang nakalagay na lamang ho doon ay pangalan na nakiklaim, address, para sa ang purpose, at ang pangalan ng biktima or may sakit kung saan gagamitin. So mababawasan na ho. Yung form na nakikita nyo para sa AIX, kalahati na lang ho yun sa CIU. Hinati yung kabilang page ay para po sa assessment sa Social Welfare Officer. By the way, ito yung isang flag ceremony na speech ni Erwin Tulfo sa DSWD. At dito makita may papasok yung grupo nila ni Atong Ang. Diretsuhin na natin sa grupo ni Atong Ang. Napadala ho namin sa inyo dyan ay binababa namin. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Let us have a fruitful week ahead. Good morning to everyone. Yan next speech sa DSWD. Papasok na ngayon si Atong Ang. Salamat po, sir. Pitmaster Foundation
na pinamunuan ni Atong Ang. Nagbigay ng dalawang Una po ambulansya sa lahat, at maraming 144 salamat po wheelchairs. sa Pitmaster Foundation, sa bumubuo po nito, kay Attorney Caroline Cruz. Ayan naman si Atty. Caroline Cruz. Talagang isa sa kinasuhan na Alpha Group to. Maraming salamat po. Sa chairman po ng Pitmaster Foundation, si Charlie Atong Ang. Maraming salamat po. At sa Oh, lahat po ng miyembro ng Chairman naturang ng Pitmasters, ha? organisasyon. Atong Ang. Alam nyo, noong unang pagpasok ko lamang ho rito, nakita ko na ho na may mga kababayan ho tayo dyan na nahingi ho ng wheelchair. Minsan pinapabalik pa ho namin kasi wala ho kaming wheelchair. Ito. Kailangan pa hong bilhin ng aming opisina. Di And that's masawa very mo, Erwin? ironic kasi nga po, may diferensya na nga, pabalikin mo pa. 24 anak niya. So I'm very, very happy na Pitmaster Foundation will be donating 150 wheelchairs po Oh. para sa mga kababayan natin ng mga Galing sa persons Isabong with yan. disabilities, lalo na po yung may problema sa mobility. Ang i-donate ito, galing ito sa dugo at pawis ng mga namatay sa bungiro. Maraming salamat po, Attorney Cruz and Mr. Ang. Maraming salamat din po sa dalawang ambulansya na bigay po ng Pitmaster Foundation. Magagamit po Bigay, namin yan. galing yan sa mga dugo at pawis ng mga sabongero. Ha? Galing yan sa mga mga naglalaro sa isabong na naubos ng milyon-milyon ng kinita mula. Mga OFW pa naman sila. Kasi marami po kami dito Hindi ba mga kayo nahiya? senior citizen. Bigla na lamang ho nang hihina ho dyan sa mga tent namin. Kailangan ho namin isugod sa mga ospital or kaya ihatid po sa mga pinakamalapit na sakayan. So that is very helpful and very timely po. Thank you very much po, Pitmaster Foundation. Aalagaan ho namin itong mga ambulansya Thank you very much, ninyo, Atong Ang. tsaka itong mga wheelchair ho ninyo. I am very sure at pinapangako ko na ito po ay talaga mapupunta doon sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Okay, ayun na ha. Tingnan na natin ang mga dinonate. Nagpipirma siya ngayon ng kontrata at ang kabila ay si Attorney Caroline Cruz. Ha? Yan ang tauhan ni Atong Secretary Ang. Erwin Tulfo. At this point, may we call on our principals, led by Secretary Erwin Tulfo, and our donors, headed by Attorney Caroline Cruz, for the signing of the certificate of donation. Oh, yan ha. Certificate of donation ko, no? Kunwari pa kayo tumutulong sa manggagawa ha? Mga mahirap. Kumikita naman kayo milyon-milyon araw-araw sa si Isabong. O, kita mo si Erwin Tulfo. Talagang yumaman ng gusto. Isang pinakakurap na journalist ito. Kasama sila ni Rapi Tulfo. Kasama sila ni Mun Tulfo. Oh. Diretso tayo. Pagkatapos sa pirpa, diretso tayo dito sa... Okay. Picture. Tapos yan, diretso tayo dito. Ito na po yung mga dinonate, no? Titingnan na ngayon mga ambulansya. Mga donasyon ng ambulansya at saka wheelchair. Ayan, mga wheelchair, oh. 150 wheelchair. Tinanggap ko nun ni Secretary Erwin Tulfo na ebidensya ito na siya ay kasama sa Alpha List, sa Alpha Group na nagpapayari sa mga tiyupi na sabongero. Malaking campaign pass binigay ni Atong para kay Erwin Tulfo. Talagang sobrang sakim sa pera yan. Ayan ang ambulansya. Ayan ha. Galing sa dugo at pawis ng mga sabongero yan. Ano pa? Okay ha? Okay.
Sabi na attorney Alan Mendez de Belen, my case, Wilson cuts him up. Taxpayer, magkano kayo nabigay sa kampe na donasyon sa kanya? Jojo Diestro, sa Kim din pala, sa place of money. Andiyan, talo pa ang tropa nito si Robin. Jojo Diestro, Doktor, makulong kaya? Dapat makulong itong mga ito. Nasama daw siya, Attorney Alan Tebelen, nasama daw sa kasong kidnapping si Erwin Tolpo. John Dab, si Tolpo, 6 asawa, 24 ang anak. Grabe. Ito grabe. Yan pong unang ebidensya na magpapakita na talagang kasama siya sa isabong. Kasama siya sa tinatawag na Alpha Group na siyang nagdidesisyon para kung sino ang papatayin. Yan po ang papel ng Alpha Group. Ito ba pinapakita si Attorney Caroline Cruz yan. Isa yan ang abogado na nagpapagabit kay Atong kahit na alam niya na maraming pinapatay. Bali wala lang sa kanya. Dapat dito sa babaeng ito, i-disbar ito. Hindi sa pakipaglaban, laban sa mga pagnanakaw ng pera, kundi pakipaglaban para sa pumapatay ng tao. So, ito naman ngayon, out natin muna itong patapos na rin ito I-out na natin yan. Kaya ipasok natin. Ipasok ko po, Mima Alicia, pasensya ka na, gagabitin ko yung video mo na kung saan siniwalat naman ni Mima Alicia na si Erwin Tolpo ay kasama sa Alpha Group ng Isabong. Ito, ipapakita ko po. Si Mima Alicia po ay dating DDS vlogger, ngayon BBM vlogger na. So ito. Share screen. Ayan ito si Mima Alicia. Saan ba ito? Ito. Following individuals are the members of Pitmaster Alpha Group, as identified by Julie Patadongan alias Totoy in his affidavit. Yan, Erwin Tolpo. Yan. Junel Istomo. Naku po. Nako po. Siyempre, nandiyan din niya si Atong Ang. Ay, diba kita ninyo mga minamahal? Yan. Yan yung mga pagmumukha nila. So, yan po. So ngayon, sino yung mga following individuals na yan, mga minamahal? Siyempre, ang una, nangunguna dyan, si Atong Ang. So, sinundan ni Senator Erwin Tulfo, ni Lieutenant Junel Istomo, ni Mayor Bernie Takoy, allegedly, mga minamahal, ng Matug Oblate, Mayor Vicente R.J. Mejia, former NBI official Angelito Guerra, Eric De La Rosa, Gerardo Ramos, President of Pitmaster Foundation, Congressman Sonny Lagun of Blue Blade Game Farm, Richard Dipper Perez of Santa Rosa Mega Cockpit, Arman Santos of Jade Resort Game Farm, Edwin Amo Tose, John Capintin of Baro Game Farm, Joey De La Santos of JDLS Game Farm, and Lorna D. So yung mga pangalang binanggit ko sa inyo mga minamahal, yan po yung mga allegedly, 'di ba? Dito nga po sa mga nakasuhan sa pagkawala ng mga missing sa Bungeros. And alam niyo itong si Erwin Tulfo, meron ng pagdi-deny yan before. Natawa nga ako denier yarn. Nag-deny siya. Pero sa sumatotalen, parang gusto niya din investigation, baka sakaling pagtakpan ng pangalan. Pwedeng ganon, 'di ba? So sabi dito, nung binasa ko yung balita, ito yon, mga minamahal. Di pwedeng suplado pag politiko. Erwin Tulfo denies link in missing sa Bungeros case after photo with whistleblower brown surface. Kasi meron dito itong si Erwin Tulfo kasama, mga minamahal. Diba? Ang mga nawawalang sa Bungeros din. Nag-leak online. So, parang related itong si Erwin Tulfo dito nga po sa cockfighting. And maybe baka nalugi ba? Diba? Tanong lang po, meron bang nalugi sa inyong negosyo?
Kung kaya nagkadamay-damay itong mga missing sabongeros na ito. So, sabi dito, dininay niya mga minamahal. Ito yung balita, pakita ko sa inyo. Yan o. Ano natin? Yan. Sabi dito, Senator Erwin Tulfo denied involvement in a case of missing sabongeros after photos of him with a whistleblower surfaced and made the rounds online. So, may picture si Erwin Tulfo sa mga missing sabongeros and meron ding picture sa whistleblower. Dito nga po kay alias Totoy, itong si Erwin Tulfo. Diba? So, ngayon, nililik ni alias Totoy na itong si Erwin Tulfo is one of wannabe dito na, involved sa mga missing sabongeros. Pero dininay niya, mga minamahal, okay, you can deny it at all, pero kapag lumabas ang katotohanan, merong nakitang talagang malalim na ebidensya, you can deny that. Diba? You can't deny that for all the times. Diba? Kahit ano, deny mo pag may nakita ng ebidensya. Hindi mo madidinay yan kasi meron ng ebidensya. Pero alam nyo, may mga pagkakataon mga minamahal na, 'di ba? Hindi lang naman 'yan nangyayari sa pelikula. Yung talagang may dinidinay nila, pero bandang huli napatunayan na meron talaga silang kinalaman. So alangan naman aminin mo, 'di ba? Nasira yung pangalan mo. 'Di ba mga minamahal? Alangan naman aminin yan ni Erwin. So anyway, at least importante na isiwalat natin itong gusto mangyari ni ni Mima Alicia. So, dito naman tayo sa iba naman. Ang may isa naman akong idudugtong dito. Siguro, hindi. Pwede na ito. Sa susunod ko na i-vlog yung iba. At dahil po dito, ay akin na ngayon masasabi na talagang ito si Erwin Tulfo, hindi lang siya Eric Sylvester Tulfo na American citizen, but he is also a Filipino citizen pagdating sa isabong. Sinama po siya, Atty. Belen, sa complaint na inihain ng mga kaanak ng mga sabongero. Siyempre, ano lang yan reklamo lang ng mga nagreklamo ng mga nawalan. Pero ipoproseso pa yan ng Department of Justice sa pamamagitan ng kanilang mga state prosecutors. Tapos, Jojo Diestro, shout out sa pamilya nyo, na families of Diestro dyan sa Coronadal, sa amin, sa South Cotabato. Nurecio Asorta, kaya pala tahimik ang mga Tulfo brothers pagdating sa kontrobersya sa sabong, 34 missing na sabongero. Si Ben Reclamador, palaging nakasangkot si Rich sa kalukuhan, pero hindi napapanagot. Sana malapit na. Tessie Isli, good PM, Dr. Kausing. Jojo Diestro, iba talaga pag may kapangyarihan ka sa bansa, they are floated of authority kahit ang batas ng Pilipinas hindi nire-respeto. Efren Galapati, maayong udto sa tanan o maayong udto sa lahat. At ito naman po ang ating pag-usapan at sana babalik meron pa tayong pag-usapan patungkol kay Patidungan din ulit. Pero ito naman patungkol sa trabaho sa kapatid ni Jojo Patidungan na nakita niya na ginugurgur ang at least 10 tao na pinapatay.